Isa sa pinakamahirap na naging desisyon ko pagdating sa business ay yung binuo ko siya tapos iiwan ko rin. Halos 4 na taon din akong naging home baker at sobrang nagpapasalamat ako dahil sa 4 na taon na yon, sobrang dami kong natutunan lalo na sa paggawa ng cake. Mula sa soft icing, sinikap ko ring matuto gumawa ng fondant cake, fondant toppers, at lalong-lalo na yung pag-handle ng mga clients. Hindi ko talaga akalain na darating ako sa point na yung in-establish ko ay iiwan ko rin. At hindi ko rin talaga akalain na darating ako sa time na mararanasan ko ang buhay abroad. Dahil sa totoo lang, hindi ko talaga nakita ang sarili ko na mag-a-abroad. Siguro, kung mag-a-abroad man, is yung magta-travel lang. At isa pa, marami akong mga sukeks at customers na napamahal na rin sa akin at napamahal na rin ako sa kanila. Kaya nahirapan ako sa part na kung paano ko ipapaliwanag sa kanila. May mga ilan pa rin akong sukek at customer na akala nila nasa Pilipinas pa rin ako. At hindi ko pa rin sinasabi na sa Pilipinas, sarado na si DJ Licious. Dahil nilook forward ko pa rin na balang araw, i-establish ulit natin si DJ Licious at meron ng physical store. At bukod doon, manpower. Sobrang dami kong naging experience sa paggawa ng cake. At alam ko na kahit na nag-abroad na ako, yung karanasan na yon ay hindi na mawawala. Madadala ko siya kahit nasaang lugar man ako. Yung decision ko na pag-abroad at iwan yung na-establish kong business sa Pilipinas ay mahirap na part. Actually, yung naging decision na to ay sobrang unexpected. Kasi ito yung first international travel ko. Yung mga requirements, hindi ko alam kung na-meet ko. At bukod doon, magkasama pa kami ng partner ko. So, sa isip namin, ang makakapasa lang ay yung mga tao na may experience na mag-travel, yung afford talaga mag-travel. Hindi ka naman sinabi na hindi namin afford. Pero France kasi to eh. Kumbaga, parang mas higher ang demand na parang hindi pa namin kaya. Pero nagtiwala lang talaga kami kay God. Sabi namin, kung para sa amin, ay para sa amin. Kung hindi, hindi. Kung isa man sa amin ang hindi pumasa, walang iwanan. Sabi ko, kapag pumasa kami, willing akong iwan yung mga nakasanayan ko and lalo na yung business. Hindi pa kasi talaga namin sure kung papasa kami. Kaya nasabi ko pa yung mga bagay na yan. Kahit alam kong deep inside, mabigat. Pero nung nakita namin yung result, sobrang surprise talaga kami na pumasa kami. As in, 2 pa kami at wala talagang naiwan sa amin. So, dun lang nag-sink in sa akin yung sinabi ko na ito na talaga, iiwan ko na. Hindi ko na rin maintindihan yung nararamdaman ko nung time na yon dahil halo-halong emosyon. Pero hindi pa rin ako makapagbitaw ng salita na aalis na ako. Magsasara muna si DJ Licious sa Pinas kasi hindi pa naman natatapos dyan ang lahat. Dahil dadaan pa kami ng partner ko sa immigration at dun pa malalaman kung makakalagpas ba kami o hindi. Dahil kung hindi, kahit pumasa pa yung visa namin, wala pa rin matutuloy. So, dumaan na kami sa immigration. Magkahiwalay kaming in-interview. Akala namin pwedeng sabay para isa na lang. Confident naman namin na sagot lahat ng tanong. Nabigay rin namin yung mga documents na kailangan nila. In short, after nun, nakalagpas kami. So, it means tuloy. Gusto ko lang i-share na nakakatuwa lang isipin na kapag nagtiwala ka talaga kay God at sinurrender mo sa Kanya ang lahat nang walang pag-aalinlangan at walang pagdedemand. Yung tipong siya nang bahala sa lahat pero ikaw ang magte-take action. Hindi ka talaga niya i-disappoint. At yun na yun yung naramdaman namin. Kaya sabi ko, kahit mahirap,